Sri Ramachandra 2. Isang araw, isang gabi, anong nangyari? Marahil ito ay ang gabi bago o pagkatapos ng kabilugan ng buwan at ang buwan ay umaagos na parang milk foam. Ang buong lungsod ay naliligo sa liwanag ng sumisikat na buwan. Tuktok ng kuta nakangiting parang maasim na gatas ang mga tuktok ng berdeng puno. Ang lahat ng nasa palasyo ay nakatayo sa balkonahe ng palasyo at nasisiyahang panoorin ang milk moon. Ang liwanag ng buwan ay sumisikat sa bahay sa pamamagitan ng bintana, at kinutya ang mga bata, hayaan muna natin ang aking sarili. Kahit ang manipis na hangin ay may bigat din. Ngunit ang liwanag lamang ang walang bigat sa mundong ito at ito ay nawawala. Dahan-daang ikinalat ni Chandra ang liwanag ng buwan na kurtina sa mukha ng 4 na bata na maliliit pa ang kamay. Ikinaway ng mga bata ang maliliit na kamay sa ere na parang sinasalo ang buwang bumabagsak sa kanilang mga mukha. At ibinulong ng mga nanay at nurse ang salitang, Chanda Mama, sa tenga ng mga bata tinawag nila ang buwan na ba. Ba. Ang batang si Rama ay nasa mga bisig ng kanyang ina, si Kausalay. Napatingin si Chantira sa malayo at bahagyang ngumiti. Inunat niya ang kanyang kamay at nagsalita ng nakapout. May Chanda, halika. Tumawa ng malakas ang lahat nang marinig ang mga salita ng munting Rama. Ang maliit na Rama ay biglang nagsimulang mamuno. Nakangiti si Chantira, pero hindi siya lumalapit. Paano niya paglaruan si Chantira na hindi lumalapit? Gusto niyang makipaglaro kay Chantira. Ang pagnanais na yakapin siya at halikan, halika, halika, Chanda Mama, halikan mo ako, halika, ay hindi dumating. Nagalit siya, at kaakibat nito ang kalungkutan. Nagsimula siyang umiyak ng malakas sa frustration, na alarma ang lahat ng mga ina. Alam ng lahat ang dahilan kung bakit umiiyak ang mga sanggol. Paano mo inaaliw ang isang bata na may mga luhang dumadaloy sa kanyang baba at nakahawak sa kanyang pinky finger patungo sa buwan? Iniingatan ba si Chandra at ibinigay sa mga bata? Natarante siya at hindi alam ang gagawin. Binuhat niya ang bata sa maliit na patio sa harap ng bahay, ngunit palakas ng palakas ang iyak ng bata at hindi niya napigilan ang bata at binuhat. Nadagdagan ang pagnanasa ng bata habang tila gumagalaw din ang buwan. Lalong lumakas ang mga iyak. Nagsimula itong sumigaw ng malakas. Nalungkot ang lahat nang makita ang matamis na mukha na umiiyak at inaabot ang buwan. Inutusan ni Haring Thocharatha na ilagay sa palasyo ang lahat ng mga laruan at ipinakita sa mga bata para pigilan ang mga ito sa pag-iyak. Habang nakatingin siya ang hardin ay puno ng mga laruan ng mga bata. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa buwan. Tumanggi siyang tingnan ang mga laruan. Lahat ay may hawak na mga laruan at sayaw sa harap ng mga bata. Kumanta at sumayaw pero walang gusto ang bata kundi liwanag ng buwan. Ang cute na bata ni Rama iyak nang iyak sira ang bituka ng lahat. Biglang pumasok ang isang matandang babae. Napakapangit tingnan siya ang Manthar maid na nagpalaki sa anak ni Kaiki na si Bharata sa sandaling makarating doon ang Manthar. Iba pang maids bumalik si Manthar na naiinis maliban kay Kaiki at sa kanyang anak na si Bharata, walang nakakita kay Manthar. Lumapit si Mandar sa umiiyak na bata at sandaling tinitigan ito. Ngayon pa lang ay iyak ng iyak at mahina ang pagod na bata. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa pag-abot ng kanang kamay kay Chantira. Tumingin si Mandar sa paligid. Kitang-kita ang Saraya River na umaagos mula sa malayo, hoy. Gayunpaman, ang tanawin ng buwan ay kumalat sa malinaw na tubig ng ilog na kumikinang na parang isa pang buwan. Umiiyak si Manteneri. Tumakbo si Mander sa palasyo habang nagsisigawan ang lahat. Ano ang ginawa mo? Ang pag-uugali ni Mander ay tila isang misteryo sa lahat. Bago pa mabusog ang kanyang kuryosidad, muling sumugod si Manthar. Mayroon siyang maliit na bilog na salamin sa kanyang kamay, isang ivory handmade Kaiki glass na hinawakan ni Mandar ang salamin sa pisngi ni Rama at iniharap ito kay Chandra. Namilipit ang munting Rama at tumingin sa basong hawak niya. Sobrang nakakagulat. Nakangiti si Chantira sa salamin na may hawak na larawan ni Uruto. Iniunat ng maliit na Rama ang kanyang kamay at kumuha ng isang basong tubig na may luha sa kanyang mga mata. Si Manthar, ang pangit na babae ang pagunat at pag-arko sa kanyang likod na parang nanalo sa isang laban. Pagkatapos ay iniabot niya ito sa kanyang maliit na kamay, ng maliit na bata at hinawakan ito habang lumilitaw ang buwan sa salamin. Puno ang kanyang mga kamay.
Ang munting Rama na nagpapatakot sa lahat kaya umiiyak sila sa lahat ng oras. Magkaroon ng isang ngiti sa iyong mukha. Unti-unting lumakas ang tawanan. At nang tingnan niya ang buwan sa kanyang kamay nagsimulang tumawa si Rama. Nakahinga rin ng maluwag si Wang. Lahat ay tumingin kay Mandar na may inggit. Salamat sa panonood.